Dahil natalo si Yamada kay Kyoka sa swimming ay nais niyang magpalakas. Ngunit pinaka-importante pa rin daw ang feminine charm para maakit niya ang buong mundo. At ang kapatid niyang si Chika ang makakapagturo sa kanya kung paano mangakit ng kalalakihan. Ngunit parang ayaw pa siyang tulungan ng kapatid, kaya sa pilitan niyang dinala si Chika sa klase niya. Tapos itinanong sa kapatid kung paano niya malalabanan si Kyoka. Subalit imbis na maging magkaaway ay naging magkaibigan pa sila Chika at Kyoka. Tapos sa gitna ng klase ay nakaisip na naman ng masamang plano si Yamada. Dahil balak niyang pasukin ang bahay nila Kasuda habang natutulog ito. Pagkatapos ng klase ay naglakas loob si Kasuda na yayain ng date si Yamada sa darating na summer. Subalit nakita nilang hindi sakto ang mga schedule nila. Kaya pagdating ng summer ay walang magawa si Yamada sa kanyang silid. Kaya gumala na lang siyang mag-isa. Nang makita ni Kazuki si Yamada na nasa bakuran nila. Kaya nagkunwari siyang napadaan lang daw. Giit ni Kazuki na wala daw doon si Kasuda dahil nasa family trip daw ito. At kasama din daw nila sa family trip kada taon ng pamilya nila Mayo na siyang ikinainis ni Yamada. Kung ano-ano din ang naiisip ni Yamada na ginagawa nila Kasuda at Mayo sa family trip kaya balak niya itong puntahan. Pero ang totoong nangyayari ay ginagawa lang nilang utusan si Kasuda sa family trip. Walang masakiyan si Yamada patungo sa park na kinaroroonan nila Kasuda. Kaya makikisakay na lang daw siya sa mga dadaan na kotse. Pero naisip niyang baka pagsamantalahan daw siya dahil sa sobrang kagandahan niya. Ngunit sobrang init talaga kaya makikisakay na daw siya. Dumating ang isang kotse, ngunit paghinto ay mga nakakatakot na lalaki pala ang sakay. Kaya nais niya sanang tumanggi, pero natakot siya kaya hindi niya ito nagawa. Samantala naiinis si Kasuda dahil hindi niya nagawang makipag-date kay Yamada dahil sa family trip nila. Tapos nagbiro pa ang nanay ni Mayo na ipapakasal daw nila siya kay Kasuda. Samantala si Yamada naman ay napasama sa barila ng airgun, kung saan mabilis nilang inubos ang mga kalaban. Ngunit inabot pa rin sila ng paglubog ng araw. At dahil nanalo sila ay ibinigay na ng leader nila ang baril ni Yamada. At tila may masama siyang balak. Samantala magkasama sila Kasuda at Mayo na pinapanood ang mga bituin. Kaya pagdating ni Yamada sa park ay nakita niyang magkasama ang dalawa ngunit napansin siya ng mga ito kaya nagtago siya. Kaya naman nagpanggap siyang isang manok. At dahil napakapit si Mayo sa braso ni Kasuda ay nagkahiyaan ang dalawa. Kaya bumalik na si Mayo sa tinutuluyan nila, saka naman pinagbabaril ni Yamada ang binata ng airgun niya. Tapos pinaluhod niya ang binata, saka nang hihingi siya ng paliwanag kung bakit hindi sinabi sa kanya na kasama pala sila Mayo sa family trip nila. Ngunit nang itanong ng binata kung bakit nandoon si Yamada ay nagkunwari siyang nangangaso gamit ang airgun. Pero ayaw pa rin aminin ng dalaga na nagpunta siya doon para kay Kasuda. Kaya nagsinungaling siyang nais niya daw kasing magpaturo magluto kay Mayo. Pero ngayon ay wala na daw siyang gana kaya uuwi na siya dahil daw nakita niya kasing nakatingin sa mga siopaw ni Mayo ang binata. Giit naman ni Kasuda na kinukuhanan niya daw talaga ng litrato ang mga bituin. Pero pinipilit ni Yamada na siya ang kuna ni Kasuda. Kaya kinuha ng binata ang kamera niya saka kinuha na ng paulit-ulit ang dalaga. Ngunit nang buksan ni Yamada ang blouse niya ay nalobat naman ang baterya ng kamera. Tapos nalaman pa ni Yamada na para pala sa kanya ang mga litrato ng mga bituin na kuha ni Kasuda. Ngunit nandoon na naman ang dalaga kaya magkasama na lang nila itong tinignan. Sa pagbabalik ng klase ay nakatakda naman ang kanilang field trip sa Kyoto ng 4 na araw. Kaya kanya-kanyang expectations ang mga estudyante tungkol sa mangyayaring field trip. Iniisip ni Kasuda kung paano niya ulit mahahalikan si Yamada sa darating na field trip kaya sinabi ng ate niya na kailangan niya na daw kasing magtapat ng nararamdaman para hindi sila naghuhulaan ng motibo. Dahil kapag nakapagtapat na daw siya ay pwede niya nang laplapin si Yamada kung kailan niya gusto. Abala ang dalaga sa pag-aayos ng mga dadalhin niya sa field trip at maging ang tinginan ng mga hotel sa Kyoto ay hindi niya kinalimutan dalhin. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang klase sa train station. Samantala pinagpaplanuhan na ni Yamada kung paano maaatake si Kasuda sa field trip. Sumakay na sila ng tren at masaya ang buong klase habang si Kasuda ang kumukuha ng mga litrato. Tapos napansin pa ni Yamada na inuutos-utusan si Kasuda ng mga kaklase nila. Ngunit nang sila Kyoka na ang kukuhanan niya ay biglang nagalit si Yamada. Napansin ng kaibigan na naiinis si Yamada, kaya naman nais ni Takeshita na kuhanan ng litrato ang dalawa ng magkasama. Hindi nakatanggi ang dalawa kahit na nahihiya sa isa't isa, subalit biglang sumingit si Misato sa litrato nila. Nakarating na sila sa Kyoto at masayang namasyal ang buong klase. At pagsapit ng hapon ay magkakasamang naligo ang kababaihan. Napag-usapan ng mga lalaki na naliligo ang mga chicks, kaya biglang tumayo ang pototoy ni Kasuda, kaya naisip ng mga kaklase na magpalakihan ng mga pototoy. Pagsapit ng gabi ay excited si Yamada sa night talk nila, para pag-usapan ng mga nakakakilig na karanasan nila sa mga lalaki. Ang una nilang tinanong ay si Takeshita dahil matagal na itong may jowa,
Ngunit biglang dumating ang teacher nila dahil kailangan na nilang matulog. Tapos ayaw pa rin tumigil nila Yamada at Misato kaya pabalik-balik din ang teacher nila sa silid. Kinabukasan ay namasyal muli ang buong klase. Saka naghanap si Yamada ng pinakaliblib na lugar para doon makipag-boom-boom kay Kisuda. Nagpadala siya ng mensahe kay Kisuda pero dahil hindi nakasave ang number niya sa binata ay binura lang ang mensahe niya. Sama-samang nag-meditate ang buong klase at kung sino ang mga hindi makakapag-focus ay mahahampas ng monk. Ngunit kasi simula pa lang nila ay kamanyaka na naman ang nasa isip ni Yamada. Samantalang si Kyoka ay nagpakitang gilas sa galing mag-concentrate. Ang susunod na lesson ay tungkol sa pag-iisip ng bagay na pinakanais mong gawin. Napahanga naman ang mga monk kay Yamada dahil sa concentration nito pero ang iniisip niya lang pala ay tungkol sa boom-boom. Ang susunod na activity nila ay pagbabangka. At dahil walang nangyari sa dalawa ay tulala sila, subalit dahil dito ay naiwan silang dalawa ng bangka. Kaya naman nagkaroon na rin sila sa wakas ng oras para sa isa't isa. Pinapantasya ni Yamada na mahawakan ng pototoy ng binata. Kung hindi magtatapat ngayon si Kisuda ay hindi na siya muling magkakaroon ng pagkakataon, subalit sobrang torpe talaga ng binata kaya hindi niya magawa. Samantalang si Yamada ay nais lang munang mahawakan ng kamay ng binata, pero tinakpan ni Kisuda ang pototoy niyang nakatayo na naman. At dahil isang beses lang nila mararanasan ng high school field trip ay nais nang gumawa ng hakbang ng dalawa. Kaya magtatapat na sana si Kisuda, subalit hindi na makapaghintay ang dalaga kaya nainis siya at tinulak ang binata. At pagdating sa tren ay nagsisisi ang dalawa dahil wala silang napala sa field trip. Subalit nang pababa na si Yamada ng tren ay hinabol siya ni Kisuda. Ngunit habang nagtatapat siya kay Yamada ay naipit siya ng pinto ng tren saka umalis. Kaya naman masaya si Kisuda dahil nasabi na niya ang nararamdaman. Kinabukasan ay nais nang kausapin ni Kisuda ang dalaga para malaman ang sagot nito pero napatakbo na lang si Yamada. Nagpadala din ng mensahe si Kisuda ngunit hindi nakipagkita sa kanya ang dalaga. At kahit sila na lang ulit dalawa ay tinatakbuhan lang siya nito kaya naisip niyang nabusted siya. Dahil pala nalilito si Yamada kung ano ang isasagot dahil ang totoo ay nais niya lang talagang mabulatlat ng binata. At hanggang kinabukasan ay hindi pa rin sila nagpapansinan. Nagkaroon ng butuhan ng mga kalalakihan kung sinong babae ang pinaka-cute sa klase nila. Pantay daw ang score nila Yamada at Kyoka, at ang boto na lang ni Kisuda ang hinihintay para malaman kung sino ang panalo. Pero naguguluhan ng binata dahil tiyak na malalaman ng buong klase kung sino ang iboboto niya. Kaya nilakasan niya na lang ang loob at sa harap ng mga kaklase nila ay muli niyang sinabi na gusto niya si Yamada. Nagulat ang buong klase sa narinig, samantalang si Yamada ay pulang-pula at hindi maitatangging maligaya. Subalit dahil nahihiya si Yamada ay sinabi niyang naiinis siya kay Kisuda. Samantalang nalulungkot naman si Mayo sa narinig. Habang si Yamada naman ay ayaw pang aminin sa sarili na masaya siya sa sinabi ng binata. At si Kyoka naman ay naiinis dahil natalo na naman siya ni Yamada. Kinabukasan ay natutuwa ang mga kaibigan ni Kisuda sa lakas ng loob nito, samantalang hindi pa rin sila nag-uusap kaya pinayuhan ni Takeshita ang kaibigan na humingi ng tawad sa binata. Sa klase ay naghahanap ang teacher nila ng representative sa darating na sports festival. Ngunit dahil walang may gustong sumali ay pinili niya na lang sila Kisuda at Yamada. Tapos si Kisuda din ang naatasan na kumuha ng mga litrato kaya nagpunta silang dalawa sa club room kung saan naalala ng binata na doon pinakita ni Yamada ang siopaw nito sa kanya. Dahil wala silang kasama sa lugar ay itinanong muli ni Kisuda kung ano ang kasagutan ni Yamada sa nararamdaman niya. At dahil na-corner na rin si Yamada ay nalaman na ng binata na may pag-asa siya sa dalaga. Kaya naman pinapaamin na rin ni Takeshita ang kaibigan na tuluyan na siyang nahulog kay Kisuda. Kinabukasan ay dumating na ang kuya ni Kyoka na si Keiichi mula sa school nito na sa sobrang pogi ay makalaglag pantso. Dumating na ang araw ng sports festival at nagtataka si Yamada kung bakit napakabait ngayon ni Kyoka. Patuloy ang pag-iwas ni Yamada kay Kisuda kaya natuwa siya nang dumating si Daisuke na jowa ni Takeshita. Nag-aalugan ng mga bola sa field habang nanghihingi ng advice si Kisuda sa binata. At dahil dito ay gumaan ang pakiramdam niya. Nais malaman ng mga kalalakihan kung may kasintahan na ba si Kyoka, subalit hindi niya pwedeng sabihin na nagkakagusto siya sa sariling kuya. Nagsimula ang female horse riding fight kung saan nagpasikat si Kyoka sa galing nito sa laro. At dahil ayaw magpatalo ni Yamada ay pinigilan niya ang kakampi. Tapos naglaban ng dalawa kahit na magkakampi naman sila sa laro. Ngunit bago pa sila tuluyang magkasakitan ay ginamit na ni Takeshita ang malalaking bola para pigilan sila. Dumating na sa school si Keiichi nang makita niya ang kapatid. At muling nagsimula ang patalbugan ng siopaw tapos pumili sila ng isang envelope na naglalaman ng magiging premyo nila. Pero hindi napili ni Misato ang target niyang hot na lalaki sa envelope kaya nakipagpalit siya sa nakakuha nito. Tapos ang napili niya ay ang kuya ni Kyoka na si Keiichi kaya nanalo sila sa palaro.
Pinagkaguluhan ng kababaihan ang gwapong lalaki, ngunit napansin ni Keiichi si Yamada. Nakita ni Kasuda na nag-uusap ang dalawa, at nang makita niya pang mas maganda ang kamera ni Keiichi ay pinanghinaan na siya ng loob. Interesado ang gwapong lalaki kay Yamada, pero binasted ito ng dalaga sa harap ng maraming tao. Nainis naman si Kyoka dahil napahiya ang kuya niya, subalit mas ginanahan pa si Keiichi dahil mas masarap daw pag pinaghihirapan ng isang chicks. Tapos sinundan ni Kasuda ang dalaga para sana itanong kung bakit niya binasted si Keiichi. Subalit umiral na naman ang pagiging maldita ni Yamada. Ngunit bago sila maghiwalay ay niyaya muna siya ni Kasuda sa isang date na hindi na nito tinanggihan kaya natuwa ang binata. At dahil sa nangyari ay napakasaya na rin ni Yamada. Kaya ganado silang nag-cheer ng mga kaibigan. Samantalang si Kyoka ay may maitim na balak sa kanya. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.